Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid. Sa pananampalataya, isang napakagandang umaga ang ating pinagkalooban ng ating makapangyarihang Diyos. At ako ay lubos na nagpapasalamat na muli tayong nagkikita sa ganitong napakahalagang sandali ng ating buhay. Alam ko na marami sa inyo ay gigising pa lamang, ang inyong mga mata ay tinatamaan pa ng liwanag ng bagong araw, at ang inyong mga puso ay naghahanda na para sa mga hamon at pagpapala na naghihintay sa inyong harapan. Nais kong batiin kayo ng buong init ng puso sapagkat alam ko na ang pagpili ninyong magsimula ng inyong araw sa panalangin ay isang napakahalagang desisyon na magdadala ng walang hanggang pagpapala sa inyong buhay. Salamat sa inyo na nandito kayo. Salamat sa inyong oras, salamat sa inyong dedikasyon na maghanap ng presensiya ng Panginoon sa gitna ng inyong abala at madalas na nakaka-stress na pang-araw-araw na buhay. Ang pagpili ninyong dumating dito ngayong umaga ay hindi lamang simpleng desisyon. Ito ay isang patunay ng inyong pagnanais na lumapit sa Diyos, na makilala siya ng mas malalim at nahayaang ang kanyang kapayapaan ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng inyong kaluluwa. Sa mundong puno ng ingay, alalahanin, takot, stress at walang tigil na kaguluhan, ang desisyon na manatiling tahimik sa presensya ng Diyos ay isang revolusyonaryong kilos ng pananampalataya. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw na puno ng pagkabalisa. Tumatakbo na agad sa kanilang mga gawain nang hindi man lamang tumitigil upang kilalanin ang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay, ng hininga at ng lakas sa bawat sandali. Ngunit kayo, mga kapatid, ay iba. Kayo ay pumili ng mas mataas na daan. Kayo ay pumili na magsimula ng araw na nakatuon ang inyong isipan sa Kanya na siyang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at pahinga. Ngayong umaga, nais kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang napakahalagang paksa na nakakaapekto sa bawat isa sa atin, anuman ang ating edad, estado sa buhay o sitwasyon. Ito ay ang paksa ng kapahingahan ng isip sa presensya ng Diyos. Alam natin na sa panahong ito, ang ating mga isipan ay patuloy na binabagabag ng napakaraming bagay. May mga alalahanin tayo tungkol sa kinabukasan. May takot tayo tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari. May mga alaala tayo mula sa nakaraan na patuloy na bumabalik at umuusig sa atin. At may mga presyon tayo mula sa kasalukuyan na tila hindi kailanman tumitigil. Ang ating mga isipan ay parang mga computer na may napakaraming tabs na nakabukas. Lahat ay tumatakbo ng sabay-sabay at tayo ay nakakaramdam ng pagod, ng overwhelm at ng pagkabalisa na tila walang katapusan. Ngunit mayroon akong napakagandang balita para sa inyo ngayong umaga, mga kapatid. Ang Diyos ay nag-aalok ng tunay na kapahingahan para sa ating mga isipan. Hindi lamang panandali ang kaluwagan, hindi lamang temporary relief, kundi malalim, permanente at nakapagpapabago ng buhay na kapahingahan na maaari lamang matagpuan sa kanyang presensya. Ang ating bersikulo para sa umaga na ito ay mula sa Mateo 11:28-29, kung saan sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Magsilapit sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." Mga kapatid, pakinggan ninyo ang kahangahangang pangakong ito. Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ang lumikha ng sansinukob, ay nag-iimbita sa atin na lumapit sa Kanya. Hindi siya nag-aalok ng mga solusyon na pansaglit. Hindi siya nagtuturo ng mga worldly techniques na mabilis mawawala, kundi nag-aalok siya ng tunay na kapahingahan, ng genuinong pahinga na umabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao.
Ang salitang ginamit dito para sa kapahingahan ay hindi lamang nangangahulugan ng physical rest, kundi ng isang kompletong kalagayan ng kapayapaan, ng pagkakatahimik ng kaluluwa, ng pagiging malaya mula sa lahat ng pagkabalisa at takot. Ito ay ang uri ng kapahingahan na ang mundo ay hindi kayang magbigay, ang uri ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng ating pag-unawa, gaya ng sinabi sa Filipos 4:7. At bago tayo magpatuloy sa ating malalim na panalangin ngayong umaga, nais kong hilingin sa inyo na makiisa sa akin sa simpleng gawain. Kung kayo ay nanonood nito sa inyong mga cellphone or computer, kung makakaya ninyo, magsulat ng isang simpleng amen sa comment section. Ipakita sa atin na kayo ay narito, na kayo ay nananalangin kasama natin, at na kayo ay naniniwala na ang Diyos ay gagawa ng napakagandang mga himala sa inyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ito. Ang simpleng kilos na ito ng pagsulat ng amen ay hindi lamang isang social media engagement, kundi ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang public testimony na kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa presensya ng Diyos. At habang ginagawa ninyo ito, nais ko ring hilingin sa inyo na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ninyo ito ngayon. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell upang hindi kayo makakaligtaan ng mga bagong panalangin at mensahe na naghihintay para sa inyo. Marami pang pagpapala ang darating at nais naming kasama kayo sa bawat hakbang ng journey na ito patungo sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ngayon mga kapatid, habang naghahanda tayong pumasok sa malalim na oras ng panalangin, nais kong hilingin sa inyo na gawing komportable ang inyong sarili. Kung kayo ay nakaupo, humanap ng komportableng posisyon. Kung kayo ay nakatayo, siguraduhin kayo ay stable at nakabalanse. Ang ating layunin ngayong umaga ay hindi magmadali sa panalangin ito, kundi talagang manatili sa presensya ng Diyos, na hayaan ang Kanyang Espiritu na gumalaw sa ating mga puso at hayaang ang Kanyang kapayapaan ay pumalit sa lahat ng pagkabalisa na ating nararamdaman. Huwag kayong mag-alala tungkol sa oras, huwag kayong mag-alala tungkol sa mga gawain na naghihintay sa inyo pagkatapos nito. Sa sandaling ito, ang pinakaimportanteng bagay na maaari ninyong gawin ay ang manatili sa presensya ng Diyos at hayaang Siya ang magtrabaho sa pinakamalalim na bahagi ng inyong pagkatao. Ang lahat ng iba pang bagay ay maaring maghintay sapagkat walang mas importante kaysa sa ating relasyon sa ating lumikha. Magsimula tayong manalangin. Ama naming mahal sa langit, Ikaw na dakila at makapangyarihan. Ikaw na siyang lumikha ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at hindi nakikita. Lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may lubos na paggalang, na may pagpapakumbaba at na may pusong puno ng pasasalamat. Panginoon, maraming salamat sa bagong araw na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat na muli kaming gumising sa umaga na ito, na ang aming mga baga ay humihinga pa, na ang aming mga puso ay tumitibok pa, at na mayroon pa kaming pagkakataon na sambahin ka, purihin ka, at makipag-ugnayan sa iyo. Alam naming hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng pribilehiyong ito ngayong umaga. May mga tao na hindi na nagising, may mga pamilya na nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, at may mga tao na naghihirap sa kanilang mga hospital bed. Ngunit kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng buhay at ng lakas, at para dito ay walang sapat na salita upang maipahayag ang aming pasasalamat. Panginoon, alam naming ang bawat araw ay regalo mula sa iyo. Ang Salmo 118:24 ay nagsasabi, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magsaya tayo at mangagalak sa Kanya. Kaya ngayong umaga, sa kabila ng anumang hamon na aming kinakaharap, sa kabila ng anumang takot o alalahanin na umiikot sa aming mga isipan, pinili naming magsaya at magalak sapagkat ito ay ang araw na ikaw ay gumawa
at ikaw ay hindi kailanman nagkakamali sa iyong mga plano para sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi ka nag-iisa sa paggawa ng araw na ito, kundi ikaw ay kasama namin sa bawat sandali nito. Mula sa sandaling kami ay dumilat ng aming mga mata hanggang sa sandaling kami ay muling humiga upang matulog. Ikaw ay nandyan, gumagabay, nag-iingat, at nagmamahal sa amin ng walang kondisyon at walang kapantay. Ama, kinikilala namin ang iyong presensya sa sandaling ito. Hindi kami narito lamang upang magsalita ng mga salita sa kawalan, kundi narito kami sapagkat naniniwala kami na ikaw ay tunay na narito. Sinabi mo sa iyong salita na saan man mayroon 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, nandoon ka sa gitna nila, gaya ng nakasulat sa Mateo 18:20. At ngayong umaga, Panginoon, kahit kami ay nag-iisa sa aming mga silid, alam naming hindi kami mag-isa sapagkat ikaw ay nandito. Ang iyong Espiritu Santo ay umiikot sa paligid namin. Ang iyong presensya ay pumupuno sa lugar na ito. At ang iyong pag-ibig ay sumasaklaw sa amin na parang kumot na nagbibigay ng init at proteksyon. Kinikilala namin na walang lugar na masyadong madilim para sa iyong liwanag. Walang problema na masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan at walang sakit na masyadong malalim para sa iyong paggaling. Ikaw ay ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, at sa iyong mga kamay ay nakahawak ang lahat ng bagay. Panginoon, ngayong umaga ay nais naming pag-usapan ang tungkol sa kapahingahan ng aming mga isipan. Alam mo, Panginoon, na ang aming mga isipan ay patuloy na umiikot, patuloy na nag-aalala at patuloy na nababagabag ng napakaraming bagay. Marami sa amin ay gumising ngayong umaga na ang unang bagay na pumasok sa aming isipan ay ang mga problema na aming kinakaharap. Bago pa kami bumangon sa kama, nandoon na ang mga alalahanin tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa pinansya, sa kalusugan at sa napakaraming iba pang bagay. Ang aming mga isipan ay parang makina na hindi tumitigil, na patuloy na nag-aanalisa, nag-aalala at nagtatanong ng paano at what if. Panginoon, alam naming hindi ito ang iyong plano para sa amin. Hindi mo kami nilikha upang mabuhay sa patuloy na estado ng pagkabalisa at stress. Sa halip, nilikha mo kami upang mamuhay sa kapayapaan, upang magtiwala sa iyo at upang makahanap ng aming pahinga sa iyo. Dinidinig namin ang iyong tinig ngayong umaga, Panginoon, na nagsasabi sa amin ng mga salitang binanggit mo kay Pedro na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang siya ay magsimulang lumubog dahil sa takot at pag-aalinlangan, ikaw ay nagsabi, "Kayo na may kakaunting pananampalataya, bakit kayo nangagaalinlangan?" Gaya ng nakasulat sa Mateo 14:31. Panginoon, tulad ni Pedro, madalas kaming tumitingin sa mga alon ng aming mga problema kaysa sa iyo, na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sandaling aming pinili ang pag-aalala kaysa sa pagtitiwala. Patawarin mo kami sa mga oras na mas pinili naming makinig sa mga boses ng takot at duda kaysa sa iyong mahinahong boses na nagsasabi sa amin na lahat ay magiging maayos sapagkat ikaw ay nasa kontrol. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay humihingi sa iyo ng kapahingahan para sa aming mga isipan. Hindi ang uri ng kapahingahan na maaring ibigay ng mundo na pansamantala at mababaw, kundi ang malalim at pangmatagalang kapahingahan na maaari lamang matagpuan sa iyo. Hinihiling namin ang kapahingahang binanggit mo sa Mateo 11:28-29, ang kapahingahang nag-aalok ng healing sa aming mga pagod na kaluluwa. Panginoon, marami sa amin ay mental at emotionally exhausted. Pagod na kami sa patuloy na pag-iisip, sa patuloy na pag-aalala at sa patuloy na pagsisikap na kontrolin ang mga bagay na lampas sa aming kakayahan. Ngunit ngayong umaga, kami ay bumibigay sa iyo ng lahat ng ito.
Inaayos namin ang aming mga pasan sa iyong mga paa, sapagkat sinabi mo sa amin na ang iyong pamatok ay magaan at ang iyong pasanin ay hindi mabigat. Panginoon, hinihiling namin na ang kapayapaang binanggit sa Juan 4:27 ay mapuno sa aming mga puso ngayong umaga. Sinabi mo, kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi kung paanong ibinibigay ng sanglibutan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mga bagabag ang inyong puso o mga takot man. Panginoon, ito ang aming hinihiling ngayong umaga. Ang iyong kapayapaan, hindi ang kapayapaan ng mundo na umaasa sa mga sirkumstansya, kundi ang iyong kapayapaan na nananatili kahit sa gitna ng bagyo. Ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng ating pag-unawa, gaya ng sinabi sa Filipos, Chakon kay Pinson na Nusepe. Panginoon, hayaan mo ang kapayapaang ito na pumasok sa bawat sulok ng aming mga isipan, na palitan ang takot ng pagtitiwala, ang alalahanin ng pananampalataya, at ang stress ng kasiguraduhan na ikaw ay nasa kontrol. Alam namin, Panginoon, na ang susi sa kapahingahan ng isip ay ang pagtuon sa iyo. Ang Isaias 26:3 ay nagsasabi, iyong iingatan siyang may matibay na paninindigan na nasa ganap na kapayapaan sapagkat nagtitiwala siya sa iyo. Ang verse na ito ay nagsasabi sa amin na kapag ang aming mga isipan ay nakatuon sa iyo, kapag ang aming mga mata ay nakadirekta sa iyo, at kapag ang aming mga puso ay nagtitiwala sa iyo, ang resulta ay ganap na kapayapaan. Hindi partial peace, hindi incomplete peace, kundi perfect peace, ganap na kapayapaan na walang bahid ng pagkabalisa o takot. Panginoon, ito ang aming hiling ngayong umaga. Tulungan mo kaming manatiling focused sa iyo. Sa mundo na puno ng distractions, ng mga bagay na umaagaw ng aming atensyon at ng aming kapakanan, tulungan mo kaming manatiling anchored sa iyo na siyang walang pagbabago at walang lilim ng pagbabago. Hinihiling din namin, Panginoon, na ituro mo sa amin kung paano magkaroon ng renewed mind, gaya ng sinabi sa Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi kayo'y mangagbago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang inyong masubok kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at sakdal na kalooban ng Diyos. Panginoon, alam naming ang aming mga isipan ay kailangang matransform. Hindi kami maaaring magpatuloy na mag-isip sa mga paraan ng mundo na puno ng negatibidad, ng takot at ng walang pag-asa. Sa halip, kailangan naming mag-isip ayon sa iyong salita, ayon sa iyong mga pangako at ayon sa iyong katotohanan. Tulungan mo kaming maging intensyonal sa aming mga iniisip na piliin ang mga bagay na totoo, marilag, marangal, dalisay, kaibig-ibig at marunong purihin, gaya ng sinabi sa Filipos 4:8. Panginoon, alam din naming na ang tunay na kapahingahan ng isip ay hindi lamang nangangahulugan ng absence ng stress, kundi ang presensya ng iyong espiritu. Nais naming makaranas ng iyong presensya sa mas malalim na paraan ngayong umaga. Hayaan mo kaming makaramdam ng iyong pag-ibig na sumasaklaw sa amin. Hayaan mo kaming marinig ang iyong tinig na nagsasabi sa amin na mayroon kang plano para sa aming buhay, na ang plano ay hindi upang saktan kami, kundi upang bigyan kami ng pag-asa at kinabukasan, gaya ng sinabi sa Jeremias 29:11. Panginoon, kapag kami ay naririnig ang ganitong mga salita mula sa iyo, ang aming mga isipan ay nakakahanap ng pahinga, sapagkat alam naming kami ay nasa mabuting mga kamay, sa mga kamay ng isang amang nagmamahal ng walang kondisyon at walang hanggan. Nais din naming hilingin sa iyo ngayong umaga, Panginoon. Natanggalin mo sa aming mga isipan ang lahat ng toxic thoughts, lahat ng negatibong pag-iisip na sumusira sa aming kapakanan at sa aming relasyon sa iyo. May mga oras, Panginoon, na ang aming mga isipan ay napupuno ng self-criticism, ng pagkakamali sa aming sarili, ng pakiramdam na hindi kami sapat o na hindi kami karapat-dapat.
Ngunit Panginoon, sinasabi ng iyong salita sa 2 Corinto 10:5 na dapat naming gibain ang bawat matataas na bagay na nagmamataas laban sa pagkakilala sa Diyos at bihag natin ang bawat pag-iisip sa pagsunod kay Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging aware sa aming mga iniisip at na aktibong piliin na tanggihan ang mga iniisip na hindi nagmumula sa iyo at na hindi aligned sa iyong katotohanan tungkol sa amin. At Panginoon, bilang bahagi ng aming pahinga sa iyo, nais din naming isurrender sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin at takot. Ang San Pedro Faisutiuswepe ay nagsasabi sa amin na ibuhos natin sa iyo ang lahat ng aming pagkabalisa sapagkat ikaw ay nag-aalaga sa amin. Panginoon, ano ang kagandahan ng verse na ito? Ikaw ay nag-aalaga sa amin. Hindi ka walang pakialam, hindi ka distant, kundi aktibo kang nag-aalaga, nagmamahal at nag-iingat sa bawat aspeto ng aming buhay. Kaya ngayong umaga, ibinabuhos namin sa iyo ang lahat. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga alalahanin tungkol sa kinabukasan. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga takot tungkol sa kalusugan. Ibinibigay namin sa iyo ang aming stress tungkol sa pinansya. Ibinibigay namin sa iyo ang aming anxiety tungkol sa aming mga relasyon. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat, Panginoon, sapagkat alam naming ikaw ay mas capable na humawak ng lahat ng ito kaysa sa amin. At ngayong kami ay nag-surrender ng lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Kami ay humihingi na punan mo ang aming mga isipan ng iyong mga pangako. Ipaalala sa amin ang Deuteronomio 31:6 na nagsasabi, magpakatatag kayo at lakasan ang loob. Huwag kayong matakot, ni mangilabot man sa harap nila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siya na sumasa iyo. Hindi niya ikaw pababayaan, ni iiwan ka man niya. Panginoon, ang pangakong ito ay sapat na upang magbigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Ikaw ay hindi kailanman iiwan o magpapabaya sa amin. Kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa pinakamalaking bagyo, ikaw ay nandyan, hawak ang aming mga kamay, gumagabay sa amin patungo sa ligtas na daungan. Nais din naming hilingin sa iyo, Panginoon, na ituro mo sa amin kung paano mamuhay sa kasalukuyan, hindi sa nakaraan o sa hinaharap. Maraming oras ang aming mga isipan ay nakakulong sa nakaraan, nagregret sa mga desisyon na aming ginawa o stuck sa mga sakit na aming naranasan. O kaya naman ay ang aming mga isipan ay patuloy na tumatakbo papunta sa hinaharap, nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari at na maaaring hindi na mangyari. Ngunit ang iyong salita sa Mateo 6:34 ay nagsasabi sa amin, huwag nga kayong mga balisa tungkol sa bukas, sapagkat ang kinabukasan ay mababalisa sa ganang sarili niya. Sukat na sa kani-kanilang araw ang kaniyang kasamaan. Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay sa today na maging present sa sandaling ito at na magtiwala sa iyo para sa bukas. Ngayong umaga, Panginoon, nais din naming manalangin para sa aming mga pamilya. Alam mo ang bawat isa sa kanila, alam mo ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pangangailangan. Hinihiling namin na bigyan mo din sila ng kapahingahan ng isip na aming ini-experience ngayong umaga sa iyong presensya. Marami sa aming mga mahal sa buhay ay naghihirap din sa anxiety, depression, at iba't ibang mental health challenges. Panginoon, alam naming ikaw ay ang great physician, ang dakila at makapangyarihang manggagamot, at walang sakit na masyadong malaki para sa iyong paggaling. Hinihiling namin na pagalingin mo ang kanilang mga isipan, na alisin ang lahat ng dark thoughts at napunan sila ng iyong liwanag at pag-ibig. Manalangin din kami para sa aming mga asawa at asawa, Panginoon. Alam mo ang stress na kanilang kinakaharap araw-araw, ang pressures mula sa trabaho, ang responsibility sa pamilya at ang emotional burdens na kanilang dinadala.
Hinihiling namin na bigyan mo sila ng strength na patuloy, na bigyan mo sila ng wisdom sa pagharap sa mga hamon, at na bigyan mo sila ng peace of mind na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Hayaan mo silang makaramdam ng iyong presensya sa kanilang buhay, at hayaan mo silang malaman na hindi sila nag-iisa sa kanilang journey. Para sa aming mga anak, Panginoon, ay nanalangin kami ng espesyal na proteksyon at blessing. Sa panahong ito, ang aming mga kabataan ay nahaharap sa napakaraming temptation, pressures at challenges na hindi namin naranasan noong kami ay kabataan pa. May peer pressure, may social media pressures, may academic pressures at marami pang iba. Panginoon, hinihiling namin na protektahan mo ang kanilang mga isipan mula sa lahat ng negatibong impluensya. Punan mo ang kanilang mga isipan ng mga positibong iniisip, ng big dreams, ng mataas na aspirations at ng malalim na pagmamahal sa iyo. Hayaan mo silang lumaki na may strong faith, na may matibay na character at na may clear sense ng purpose sa buhay. Para sa aming mga magulang, lalo na sa aming mga matatanda ng magulang, hinihiling namin na bigyan mo sila ng comfort at peace sa kanilang golden years. Marami sa kanila ay may health issues, may financial concerns, at may worries tungkol sa kanilang kinabukasan. Panginoon, hayaan mo silang makaramdam ng iyong pag-aalaga at provision. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at mental clarity. At para sa mga magulang na may dementia, Alzheimer's o iba pang cognitive issues, hinihiling namin na bigyan mo sila at ang kanilang mga caregivers ng extraordinary grace, patience at pag-ibig. Para sa mga miyembro ng aming pamilya na may mental health struggles tulad ng anxiety disorders, depression, bipolar disorder o iba pang kondisyon, Panginoon, alam naming ikaw ay ang ultimate healer. Hinihiling namin na pagalingin mo sila hindi lamang physically, kundi also mentally, emotionally at spiritually. Bigyan mo sila ng access sa tamang medical help, sa mga competent at compassionate professionals at sa effective treatments. Ngunit higit sa lahat, bigyan mo sila ng hope, ng pag-asa na ang kanilang kondisyon ay hindi nagde-define sa kanila at na sa iyo ay may tunay na healing at restoration. Manalangin din kami para sa aming kalusugan, Panginoon, lalo na ang aming mental at emotional health. Nalalaman naming ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa physical body, kundi tungkol din sa state ng aming minds at emotions. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng wisdom na alagaan ang aming sarili, na kumain ng tama, mag-e-exercise, matulog ng sapat, at gumawa ng mga bagay na nagpo-promote ng aming overall well-being. Tulungan mo din kaming maging honest tungkol sa aming struggles at na humingi ng tulong kapag kailangan namin ito, sapagkat alam naming ang vulnerability ay hindi weakness kundi strength. Para sa lahat ng taong may addiction sa drugs, alcohol, pornography, gambling o anumang bagay na sumusira sa kanilang buhay, manalangin kami ng deliverance at freedom. Panginoon, sinabi mo sa Juan 8:36, kaya nga kung kayo'y palayain ng anak, ay tunay ngang malaya kayo. Hinihiling namin na palayain mo ang mga taong nakakulong sa mga addiction na ito. Basagin mo ang mga chains na nagbubuklod sa kanila at bigyan mo sila ng power na tumanggi sa temptation at mamuhay sa kalayaan na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ni Kristo. Manalangin din kami para sa mga taong may financial stress at anxiety. Panginoon, alam mo ang mga taong gumigising araw-araw na nag-aalala kung paano nila babayaran ang kanilang bills, kung paano nila papakainin ang kanilang pamilya, at kung paano nila makakaraos sa araw. Hinihiling namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng provision. Buksan mo ang mga pintuan ng opportunity, magpadala ka ng unexpected blessings, at ituro mo sa kanila ang iyong faithfulness na binanggit sa Filipos 4:19. At ang aking Diyos ay siyang magbibigay ng lahat ninyong kailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Para sa mga taong walang trabaho na desperately looking for employment,
Hinihiling namin na gabayan mo sila sa tamang job opportunities. Bigyan mo sila ng skills na kailangan nila, ng confidence na kailangan nila, at ng connections na magbubukas ng doors. Hinihiling din namin na sa panahon ng paghihintay, bigyan mo sila ng patience, ng pag-asa at ng assurance na ikaw ay gumagawa sa likod ng scenes para sa kanilang kabutihan. Para sa mga taong may conflict sa kanilang workplace, na nahaharap sa toxic bosses, difficult colleagues, o unfair treatment, hinihiling namin na bigyan mo sila ng wisdom kung paano harapin ang mga sitwasyong ito ng may grace at professionalism. Protektahan mo sila mula sa emotional at mental abuse at kapag kailangan, gawing clear ang path para sa kanila na lumipat sa mas healthy at supportive work environments. Manalangin din kami para sa aming bansa, Panginoon. Alam mo ang political, economic at social challenges na kinakaharap ng aming bansa. Hinihiling namin na bigyan mo ng wisdom ang aming mga leaders, na gabayan mo sila sa paggawa ng mga desisyon na makakatulong sa nakararami. Hinihiling namin ng peace sa aming streets, ng justice sa aming courts, at ng prosperity sa aming economy. Protektahan mo ang aming bansa mula sa natural disasters, mula sa terrorism, at mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Para sa aming mga pastor, church leaders, at spiritual mentors, hinihiling namin na bigyan mo sila ng wisdom, discernment, at courage na magturo ng iyong salita ng may katapatan at boldness. Protektahan mo sila mula sa temptation, mula sa burnout, at mula sa spiritual attacks ng kaaway. Bigyan mo sila ng fresh anointing, ng renewed passion, at ng deep love para sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Para sa aming church community, hinihiling namin na gawing vibrant, loving at effective na community ng believers na genuinely caring sa isa't isa at actively reaching out sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Hayaan mo ang aming mga simbahan na maging places ng healing, places ng restorasyon, at places kung saan ang mga taong broken at hurting ay makakahanap ng pag-asa at bagong simula. Manalangin din kami para sa mga taong hindi pa sumasampalataya, para sa aming mga kaibigan, kamag-anak, at katrabaho na hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanilang personal Lord at Savior. Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso sa gospel message. Alisin mo ang spiritual blindness na pumipigil sa kanila na makita ang katotohanan. Magpadala ka ng mga taong magsasalita ng iyong truth sa kanilang buhay at bigyan mo sila ng encounter sa iyo na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang para sa lahat ng viewers at subscribers ng channel na ito, hinihiling namin ng special blessings, Panginoon. Alam mo kung bakit sila narito, alam mo ang kanilang mga pangangailangan, at alam mo ang kanilang mga hinihiling. Hinihiling namin na sagutin mo ang kanilang mga panalangin, natuparin mo ang kanilang mabubuting desires, at nabigyan mo sila ng miracles na matagal na nilang hinihintay. Bigyan mo sila ng testimonies na makakapag-inspire sa iba at gamitin mo sila as instruments ng iyong peace at pag-ibig sa mundong ito. At ngayong umabot na tayo sa bahaging ito ng aming panalangin, Panginoon, nais naming gumawa ng prophetic declarations tungkol sa araw na ito at tungkol sa aming buhay. Ginagawa namin ito hindi dahil sa aming sariling kapangyarihan, kundi dahil sa authority na binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi mo sa Marcos 11:32-24 na kung mayroon kaming pananampalataya at hindi nag-aalinlangan, maaari naming sabihin sa bundok na lumipat at ito ay lilipat. Kaya ngayong umaga, sa pananampalataya, ginagawa namin ang mga sumusunod na declarations. Idinedeklara namin na ang araw na ito ay blessed day. Hindi ito ordinary day, kundi isang special day na pinuno ng iyong presensya, ng iyong favor at ng iyong miracles. Gaya ng sinabi sa Salmo 118:24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, magsaya tayo at mga galak sa Kaniya.
Kaya idinedeklara namin na magagalak kami sa araw na ito anuman ang mangyari, sapagkat alam naming ikaw ay nasa kontrol. Idinedeklara namin na ang aming mga isipan ay protected ng iyong kapayapaan. Gaya ng sinabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na lumampas sa buong unawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya ngayong araw, walang anxiety, walang fear, walang worry ang makakapasok sa aming mga isipan. Sa halip, puno kami ng iyong peace at rest. Idinedeklara namin na sa lahat ng aming endeavors ngayong araw, kami ay magtatagumpay. Gaya ng sinabi sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mawawala sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan sa gabi at araw, upang iyong isagawa ang pag-ingat na gawa ang ayon sa buong nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy paaasensuhin mo ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatagumpay ka. Kaya idinedeklara namin na ang aming mga plano ay magtatagumpay, ang aming mga projects ay matatapos, at ang aming mga goals ay maaabot dahil ikaw ay gumagabay sa amin. Idinedeklara namin na mayroon kaming divine health at strength. Gaya ng sinabi sa 3 Juan 1:2, minamahal ko, aking ipinanalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at magkaroon ka ng kalusugan na gaya ng pagkaginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya idinedeklara namin na ang aming mga katawan ay malakas, na ang aming immune system ay functioning perfectly, at na walang sakit o karamdaman ang maaaring manahan sa amin. Idinedeklara namin na ang provision ng Diyos ay sumasagana sa aming buhay. Gaya ng sinabi sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay siyang magbibigay ng lahat ninyong kailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya idinedeklara namin na lahat ng aming financial needs ay natutugunan, na ang aming mga bills ay nababayaran, at na mayroon kaming more than enough para sa aming sarili at para sa iba. Idinedeklara namin na ang aming mga relasyon ay blessed at thriving. Gaya ng sinabi sa 1 Corintios 3:7 tungkol sa tunay na pag-ibig, idinedeklara namin na ang aming mga relasyon ay puno ng patience, kindness, at walang hanggang love. Walang away, walang misunderstanding, walang bitterness, kundi harmony, unity at mutual respect. Idinedeklara namin na ang aming mga anak ay protected at guided. Gaya ng sinabi sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya idinedeklara namin na ang aming mga anak ay lumalaki na may fear of the Lord, na may love para sa iyong word, at na gumagawa ng wise decisions sa buhay. Idinedeklara namin na ang aming mga prayers ay naririnig at sinasagot. Gaya ng sinabi sa 1 Juan 5:14-15, at ito ang katapangan na ating nangagtataglay sa Kanya, na kung hihiling tayo ng anumang bagay ayon sa Kaniyang kalooban, ay dirinig niya tayo. At kung nalalaman nating tayo'y dinirinig niya sa anumang bagay na ating hinihingi, ay nalalaman natin na taglay na natin ang mga kahilingan na sa Kaniya'y ating ihinihiling. Kaya idinedeklara namin na ang lahat ng aming prayers na align sa iyong will ay sinasagot ng affirmative. Idinedeklara namin na walang weapon na bubuo laban sa amin ang magtatagumpay. Gaya ng sinabi sa Isaiah 54:17, walang sandata mang nabuo laban sa iyo ay giginhawa, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa paghatol ay iyong parurusahan. Kaya idinedeklara namin na lahat ng attacks ng enemy, physical man or spiritual, ay bibigo at babagsak. Idinedeklara namin na kami ay more than conquerors. Gaya ng sinabi sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay lalong nangagtatagumpay tayo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kaya anuman ang challenges na haharapin namin ngayong araw, alam naming kami ay lalabas na victorious dahil ikaw ay kasama namin.
At finally, idinedeklara namin na ang aming identity ay nakabase sa iyo, hindi sa aming circumstances, achievements, o failures. Gaya ng sinabi sa 2 Corinto 10:17, kaya nga kung ang sinuman ay kay Kristo, ay bagong nilalang na siya. Ang mga dating bagay ay nagsipagdaraan. Narito, ang lahat ng mga bagay ay nangagawang bago. Kami ay mga anak ng Diyos, justified, sanctified, at loved unconditionally. At walang anumang bagay sa creation ang makakahiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Panginoon, habang patungo na kami sa pagtatapos ng panalangin na ito, nais naming i-consecrate sa iyo ang buong araw na ito. Mula sa sandaling ito hanggang sa kami ay muling humiga mamaya upang matulog, nais naming gawin ang lahat para sa iyong kaluwalhatian. Gaya ng sinabi sa 1 Corinto 10:31, kaya nga kung kayo'y nagsisikain o nagsisiinom man o anumang inyong ginagawa, ay gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hinihiling namin na ang bawat salitang aming bibitiwin, ang bawat aksyon na aming gagawin, at ang bawat desisyon na aming gagawin ay makakalugod sa iyo at makapagdadala ng glory sa iyong pangalan. Hinihiling din namin, Panginoon, na hayaan mo ang kapahingahan ng isip na aming naranasan sa panalangin ito ay hindi matatapos dito. Hinihiling namin na ang peace na ito ay manatili sa amin buong araw, na kahit sa gitna ng busy schedule, ng traffic, ng stressful meetings at ng unexpected challenges, ang peace na ito ay mananatiling matatag at unshakable. Ipaalala mo sa amin araw-araw na dumating sa iyo kapag nakakaramdam kami ng overwhelmed, at ipaalala mo sa amin na mag-pause, huminga ng malalim at magtiwala na ikaw ay nasa kontrol. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano gawing habit ang pag-surrender ng aming mga alalahanin sa iyo. Maraming beses sa isang araw, hayaan mo kaming bumalik sa sandaling ito ng communion sa iyo. At hayaan mo kaming muling ma-center ang aming mga isipan sa iyong presensya. Tulungan mo kaming gumawa ng small moments ng panalangin throughout the day. Kahit simpleng, thank you Jesus, O Lord, I trust you, sa gitna ng aming activities. Panginoon, nag-commit din kami na magsisikap na magtayo ng practices sa aming buhay na nagpo-promote ng mental at spiritual health. Mag-commit kami na regular na magbasa ng iyong word, dahil sinabi mo sa Salmo 119:105, ang iyong salita ay ilawan ng aking mga paa at liwanag ng aking mga hakbang. Mag-commit kami na regular na manalangin, hindi lamang sa umaga kundi throughout the day. Mag-commit kami na maging part ng isang community ng believers na makakasuporta sa amin sa aming faith journey. At mag-commit kami na maging intentional sa pagpili ng mga bagay na pinapanood, binabasa at pinakikinggan namin, ensuring na positive at God-honoring ang mga ito. Salamat, Panginoon, sa napakalaking privilege na maging iyong mga anak. Salamat na hindi mo kami tinakwil kahit maraming beses kaming nagkasala at nabigo. Salamat sa iyong walang hanggang pasensya, sa iyong never-ending grace at sa iyong unconditional love. Salamat na araw-araw ay nagbibigay ka ng fresh mercies at ng bagong opportunities na magsimula muli. Salamat sa iyong faithfulness na walang kupas at walang dulo. At ngayong umaga, Panginoon, habang malapit na kaming tapusin ang panalangin ito, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat taong nakinig sa panalangin ito mula simula hanggang dulo. Saan man sila naroroon sa mundo, anuman ang kanilang sitwasyon, hinihiling namin na pagpalain mo sila ng doble. Pagpalain mo sila sa kanilang health, sa kanilang finances, sa kanilang relasyon, sa kanilang career at sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Gawing instrumento ang kanilang mga buhay ng iyong pag-ibig at light sa mundong ito. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat na nakiisa kayo sa akin sa panalangin ito ngayong umaga.
Nawa ay nakaramdam kayo ng peace at rest sa inyong isipan at sa inyong kaluluwa. Tandaan na ang Diyos ay laging nandyan para sa inyo, handang makinig sa inyong mga panalangin at handang yakapin kayo sa inyong mga struggles. Huwag kayong mahiyang bumalik sa Kanya anumang oras ng araw na kailangan ninyo ng Kanyang presensya at comfort. Ngayon, bago tayo magwakas, nais kong hilingin sa inyo ang ilang mga bagay. Una, kung ang panalangin ito ay nakatulong sa inyo, kung nakaramdam kayo ng blessing at encouragement, mangyaring mag-iwan ng comment sa baba at ibahagi ang inyong testimony. Ang inyong mga testimony ay nagpapalakas ng loob sa iba at nagpapaalala sa lahat ng atin na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa ating mga buhay. Magsulat kayo ng Amen o claimed it o anumang short prayer o thanksgiving na nasa inyong puso. Pangalawa, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ninyo ito ngayon. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell na icon na kambing upang ma-notify kayo tuwing may bagong panalangin o mensahe na ia-upload. Meron kaming daily morning prayers, evening prayers at special prayers para sa iba't ibang situations at pangangailangan. Gusto naming maging part kayo ng growing family na ito ng mga believers na committed sa prayer at sa paghahanap ng Diyos. Pangatlo, i-share ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaring nangangailangan din ng encouragement at prayer ngayong araw. Maraming tao sa paligid natin ang tahimik na nahihirapan sa anxiety, depression at iba't ibang mental health issues. Maaring ang simpleng kilos ninyo ng pag-share ng video na ito ay maging daan upang makarating sa kanila ang mensahe ng pag-asa at ng healing mula sa Diyos. At finally, tandaan na ang prayer ay hindi one-time event kundi isang lifelong journey ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hinihikayat ko kayo na gawing regular habit ang pag-pray, hindi lamang kapag may problema o kailangan, kundi araw-araw bilang ekspresyon ng inyong pag-ibig at gratitude sa Diyos. Magsimula ng inyong araw sa panalangin, magtapos ng inyong araw sa panalangin at mag-pray din sa gitna ng araw kapag nakaka-encounter kayo ng challenges o blessings. Mahal ko kayong lahat at patuloy kong ipinanalangin na kayo ay lumago sa inyong faith at sa inyong relasyon sa Panginoon. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na panalangin, nawa ay gabayan kayo ng Diyos, protektahan kayo at pagpalain kayo ng sagana. Nawa ay ang inyong mga isipan ay magpahinga sa Kanyang presensya at nawa ay ang inyong mga puso ay mapuno ng Kanyang kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Itingin ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen.